Magandang araw mga kaprinting, no? So, kung nanood ka nakaraan, so medyo natalakay din natin yung mga klase ng customer na makakaharap nyo. So, tutukan natin kung ano yung mga klase ng customer na makakaharap nyo. SNL Digital Moment. So, naglista ako ng mga klase ng customer o yung mga karaniwang nakakaharap kong mga customer. So, ilan yan? So, naglagay ako ng mga common na, yung mga common lang yung talakayin natin. Una, yung budget conscious customer. So, pag sinabing budget conscious customer, ano ba ibig sabihin yan? Yung bang talagang inaano nila yung tulay. Hindi, ibig ko sabihin po sa budget conscious customer po, ito yung karaniwan na lagi nagtatanong ng mga pinakamura. Pinakamura, yung gusto, yung pinakatipid, yung pinaka pagsagad sa tawad. Yun yung pinaka, yun yung mga masyadong conscious sa budget. Pero, gusto, quality. Ano yung common na sinasabi niya? Kahit yung pinakamura, basta maganda. Yan po yung unang-unang customer na makakaharap. So, yung pangalawa, yung mga rush order customer. Ito yung mga customer na pag dumating, kulang na lang sabihin sa yung Yarina, hindi pa nagpapagawa, nagtatanong na kung anong oras matatapos to, gaano kabilis to. Tinatawaran ka na lang, tinatawaran kung gaano matatapos samantalang wala pa yung paggawa niya. So, ito yung mga tawag nga ng iba, rush yan. Bakit? Basta pagka dumating siya, kailangan siya unahin mo, siya yan yung mga klase ng customer. At common nyo pong makakaharap yung ganyan. Number 3, yung the artist. Tawag ko dito the artist. Ito yung damapili design customer. Bakit ko tinawag naman sobrang mga artist? Ito po yung kahit simpleng layout or paulit-ulit kang hihinga ng mga design. Paulit-ulit kang paulit-ulit ang pa-edit. At sobrang uhusay nila. Ang masakit doon, ang gusto nila i-send mo yung layout. Pag in-approve niya na, mamaya papabago niya pa uli sa iyo. At susunod na, pababago siya uli. Ganon at ganon. Yun yung mga tao ko sobrang mga artist. Yung pang-apat naman, ito yung the loyal customer. Ano yung the loyal customer? May mga customer naman talaga na sobrang loyal. Sabihin, hindi lang yan dahil nagpapagawa sa iyo na dahil natutuwa or kasi talagang loyal na yan. At yan po, mararanasan niyo po yan. Kung ilan kayong artist doon, kapag meron siyang isang artist na nagustuhan, kahit gaano ka pa kagaling, doon lang siya magpapagawa. Kasi kaya nga loyal. Sabihin, yun na yung magaling sa kanya. Kaya halimbawa, umabsent yung artist mong yun, ay talaga pong hindi magpapagawa yun. Babalik at babalik po yun. Yun po yung mga the loyal customer. Okay, panlima. Panlima, yung silent type na customer. Pag harap sa'yo, tapos bibigyan ka ng konting instruction, magbabayad ka agad, tapos bahala ka na. Yun yung Tapos paglabas na ka na, okay na, madali lang kausap. Yun yung mga pangarap nating mga customer. So, yun po yung silent type na customer. Actually, dream customer para sa akin. So, next naman, yung pang-anim, yung one-time, big-time customer. Yung one-time lang, bigla na lang darating sa'yo, papagawa ng malaking volume, tatambakan ka ng trabaho, tapos makikipagtawaran na sa'yo ng mabilisan, then yun, jackpot naman po na customer yung gano'n. Yun naman po yung pang-anim. Then, sundan natin. At ang pinaka-huling customer na pwedeng ma-encounter ninyo po, is yung customer na magpapayaman sa'yo. Tama po yung narinig nyo, magpapayaman sa'yo. Yan po yung bukang bibig ng customer na isang pinakatuwan-tuwa ako. Lagi na lang na Brad, sobrang dami nitong paggagawa ko sa'yo. Malamang, dito ka na yayaman. Pag yan po mga narinig nyo customer, naku, kabahan na kayo. Papaliwanag ko sa inyo kung pa. So, yung mga nabanggit ko sa inyo, yun po yung mga common na customer na makakaharap nyo sa pang-araw-araw. Okay, ano may tips ko sa inyo about sa mga ganon? Okay, katulad nung una, yung budget conscious customer, no?
Karaniwan yan, lagi yan na tanong ng mga pinakamura, pinakasagad. Ano yung pwedeng alternative? Okay, ano may papayo ko sa inyo? Lagi kayong magkaroon ng budget friendly na hindi naman masasagasaan yung presyo nyo talaga. Ano yun? Bigyan nyo po sila ng ibang option. Bigyan nyo lagi ng option yan. At lagi dapat kayong merong alternatibo na pwedeng i-alok sa kanila. Kasi hindi po pwedeng ibagsak nyo yung presyo nyo. So, bigyan nyo ng alternatibo para na sa ganon, parehas kayong masaya. Okay, ikalawa, yung rush order. Yung sobrang mga rush yan. Actually, karaniwan naman po yung mga yan po. Talagang mambablap talaga yan. At once na umuo ka dyan, ikaw na po ang may atraso. See to it na kapag umuo ka dyan, ay na-complete mo yung oras na hindi mo naman kailangan itigil ang production mo para sa kanya. Bakit? Totoo po, wala ka namang magagawa sa mga taong yan. Hindi mo pwedeng itigil yung production mo na dahil sa kanya. Kasi po, tatalon lang po sa ibang shop yan. Nagit nyo pong ibig sabihin? Ibig ko sabihin, pag yan po ay nakakita po ng pwede niya uling burabutin na iba, tatanong lang po yan, hindi yan magluloyal sa inyo, hindi totoo magluloyal sa inyo. Kasi ang habol po niya, kung saan po siya makakabilis. So ano po ang iyan ko? Kung kaya nyo pong ibigay yung oras, yung pinakasagad na oras na kaya nyo ibigay, ibigay nyo. Pero wag mo kayong magbibigay dyan ng kailangan nyo itigil yung production na ginagawa nyo para lang sa kanila. Kasi po, hindi po maglo-loyal yan. Yun po yung may bibigay sa inyo pa. Okay, yung ikatlo naman, yung mapili. Yung masyadong mapili na. Ako po, ang solusyon na ginawa ko po dito, usually kasi ito yung mga paulit-ulit kung magpare. Ako po, ang tip na may bibigay sa inyo, hindi po ako nagpapacheck ng mga ganito through internet. Paano po yung ibig ko sabihin? Kapag ka po may nagpapalayout sa akin, ang checking lang po, dito lang po sa shop. Ngayon, pag tapos na at nagkaintindihan na kami, tsaka ko lang po pinapasa sa kanila through online. Bakit po gano'n ang patakaran ko? Kasi po, isang tao lang po yung nagpapagawa sa iyo. Pero pag sinend niyo po yan through online, hindi na lang po isang tao kausap niyo po. Sandamukal na po kausap niyo. Bakit? Pag yung nakita niya, hindi na gusto ng katabi niya, ipa-edit ng katabi niya yon. At kaya pagpasa nyo, pag binago mo yun, pagpasa mo uli sa kanya through online, pa-edit na naman yun ng isang katabi niya pa. Kasi meron yung nakita rin yun na may napuna rin yun. So hindi na lang po isang tao ang ine-editan nyo pagka gano'n po. Kaya ako po, personal, ginagawa ko, pagdating sa checking po, pumunta ka dito sa shop po, at least ora mismo kaya namin ulitin. Mabilis lang po ang ano. Pero hindi isang tao lang talagang kausap mo. So yun po yung ginagawa ko. Okay, yung apat po, yung pang-apat na yung loyal customer o yung mga suking customer, yun po talaga namin doon. Binibigyan talaga namin yan ng mga discount. Ginaano talaga namin yan. Bakit? Unang-una po, nakikinabang na tayo ng patuluyan sa kanila dahil paulit-ulit po silang tatakilik sa ating shop. So ano po yung tips na dapat natin, bukod sa previous na binibigyan natin sa kanila? Dapat ibigay natin yung satisfaction na naranasan nila nung unang pagpasok nila sa shop natin. Same pa rin po dapat ang maramdaman nila hanggang sa ngayon. So yun po, para manatili po natin silang mga sukay. Okay, sa panlima tayo, yung silent type customer. Yung silent type customer actually nakakakabayan. Kasi minsan yan yung mga mahihiyain. Mahihiyain, so magbibigay na sila ng minimal instruction, tapos bahala ka na. Kapag kaganyan po, inilalagay ko po yung sarili ko sa kanya. Ako na po yung nagiging maselan. Bakit? Kasi dahil nga simple lang yun at para sa akin, yun po yung pinakamahirap na gawin, yung simple. Kasi pag simple, kailangan isatisfy mo sila. So pag simple po ang ginagawa ko po, dahil ako naman nagle-layout na, inilalagay ko yung sarili ko dun sa customer ko. Na dapat pumasa sa akin yung layout. Hindi ko papayagan niya na maging okay na. Kailangan talagang nasatisfy ko yung sarili ko. So, yun po ang ginagawa ko dito sa silent type customer. Bakit? Una-una, masyado na pong blessing sa atin yung pagkakaroon ng mga silent customer na ganyan. Gawin natin, ibalik natin sa kanila. I-satisfy natin yung sarili natin. Kasi yung mga yan, kapag napangitan sa gawa ninyo, hindi po yan naaangal, pero hindi na po kayo babalikan yan. Pero pag natuwa po yan, lilipat po yan sa pagiging loyal suking customer. Kaya po, ingatan natin. So, doon tayo sa pang-anim.
Yung pang-anim, yung one-time big-time customer. Yung mga one-time big-time customer, bigla po yan dumarating talaga. At yan ay maraming pinagagawa. Karaniwan sa mga ganyan po, nag-canvas na yan. Hindi yan mga suke. Karaniwan niya nag-canvas na yan, nakipagtawaran na yan, nakipagana yan, at biglang darating sa iyan, ang pambungad napakarami ng kanyang pagagawa. Sa akin, ganyan po, binibigyan ko ng reasonable presyo yan na about dahil sa dami ng pagagawa niya. Pero hindi po ako nagda-drop ng presyo yan. Bakit? Karaniwan po, yung mga ganyan po, is minamadali din po nila yung kanilang trabaho. Kaya po, tinatansya ko po na yung i-overtime ko, isapat pa rin naman na para kumita. Kaya po, pagka ganyan po na biglang malaki, manansya rin po kayo kung ito ba ay worth na para itigil or masagasaan yung mga regular mong trabaho. Dahil kung hindi, ako, mas pinipili kong hindi tanggapin yan. Bagamat malaki ang mong pera dyan, pero kung masasagasaan naman yung mga regular mong ginagawa, mas talo ka po doon pag yun ang nawala. Dahil yan po, minsanan lang po yan. Okay, punta tayo doon sa final. At yung pinaka-paborito ko, yung mga customer na nagpapayaman. Siguro kayo, gusto niyo rin yung customer na gano'n, no? Karaniwan po yan. Minsan may encounter kayo na kukwento kayo. Napakarami nito. At pag ito nagtuloy itong project ko, dito ka na yayaman. Yan ang maririnig niyo po. At ako po, ilang tao na po ang narinig ko ng ganyan. May ilang beses na ako pinayaman. Ang problema hanggang ngayon, hindi pa rin po ako mayaman. Karaniwan po yan usually mga contractor, mga magpapagawa po yan, mangingisay ng sample. Sampulan mo muna ako ng ilang ano, eto libo tong gagawin mo. Yan po ang maririnig mo sa kanila. At kung ikaw ay bago, karaniwan po, naranasan ko rin po ito eh. Nung unang mga narinig ko yan, kinikilig po ako. At totoo naman po, ay biruin mong pagagawa ka ng mahina na 10,000 copies na ito, ay kikiligin ka talaga. Sabihin sa'yo pa dito ka na yayaman. At tuloy-tuloy ito. Ngayon, ano po nagiging common na problema ng mga bago? At dati rin po, aminado rin ako, ginawa ko rin po ito. At sobrang ganun po, dahil nangingi lang naman ang pansample na dalawa, alam yung ginawa ko? Yung unang-una, nilibre ko na. Siyempre, 10,000 copies yung susunod at sunod-sunod ha. Nilibre ko na kagad. Huwag nyo na pong bayaran yung sample. Diba? Kinikilig eh. Siyempre, 10,000 copies ang minimum eh. Ngayon, bumalik pa sa akin na malapit na ma-approve yung paggawa ko, tol. Mukhang eto na, dito ka na yayaman. Bigyan mo ko ng sample na ano, may panibagong design na naman. Nagpanibagong sample na naman siya. Sabi niya pa, nakakaya naman sa'yo kahit bayaran ko. Gumaganon pa. Siyempre ikaw, kinikilig ka eh. Ang dami talaga nito eh. Sige sir, kalahati na lang bayaran mo. Talagang kahit sabihin pagtalo ka na ang habol mo kasi. Iniisip mo yung malaki. Ang ending, sa dami ng customer na nagpayaman sa akin ng ganyan, hanggang ngayon po, hindi pa rin ako mayaman. Ano ibig sabihin po? Marami po ganyan talagang customer. At marami na po silang sinabihan din na payayamanin nila. Ano pong may papayo ko sa inyo? Sa inyo po, mga nakakarinig ng customer na pinapayaman kayo sa kwentuhan pala, bigyan nyo lang po sila ng tamang presyo. Ang sample po, normal po na may presyo. Huwag nyo pong i-discount sa sample. Bakit po? Ang technique ko po, ngayon sa ngayon, ang technique ko, sinasabi ko, kapag nagtuloy yung 10,000 na sinasabi mo, ay ba ima-minus na po natin itong pagawa. Pag nagtuloy. Pero yung ngayon, regular price ka sa akin. At kung tutuloy naman po talaga yun kasi naman yung isang piraso o dalawang piraso. Kahit 10 piraso pa na layout, na design yan. Ima-minus naman po natin doon sa 10,000. Magiging gano'n na yung presyo. At yun po yung ano. Kaya huwag tayo masilaw doon sa magpapayaman. Tandaan niyo po, kung mga 50 katao, wala pa naman, ang nagsabi sa akin na papayamanin ako, hanggang ngayon po, eto pa rin po tayo. Magsasaka pa rin tayo. So, yun lang po. Pas ngayon, ang masasabi sa inyo, ayan na yung mga customer na karaniwan yung makakaharap. Madalas yung mamimit. So, maging mapagmatyak tayo, maging makonsiderable tayo sa kanila, itrato natin na kung paano natin tinitreat yung mga big time na customer at saka yung small time customer, same din po natin silang pakisamahan. Ibigay kung ano yung nararapat sa kanila at kunin natin yung para sa atin. Yun lang po, hanggang sa susunod na kwentuhan. Ngayon po, kung meron pa po kayong mga kaharap na customer na iba naman, at di ko naman nabanggit,
bibigyan nyo naman po sa akin yung tip para at least magkaturuan po tayo. Yun lang po, hanggang sa muli po.